Si Wendy Elizabeth Ochoa ay pinanganak noong August 6, 1970. Lumaki sa napakarelyosong pamilya. Ang kanilang pamilya ay madalas bumabiyahe para sa ministry na naging mahirap sa kanilang magkakapatid. Gayunpaman ay nag-e-excel pa rin ito sa paaralan at may mataas na grado. Taong January 1994 ay pinakasalan ni Wendy si Joseph Andriano at nagkaroon sila ng 2 anak at nanirahan sa Phoenix, Arizona. Ngunit makalipas ang 4 na taon ng kanilang pagsasama ay biglang nagkasakit si Joseph. Nung una ay ginagamot niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng holistic therapy, ngunit hindi yun naging matagumpay. Matapos ang 3 operasyon para matanggal ang tumor sa kanyang salivary gland at ilang maling diagnosis, sa huli ay na-diagnose ito ng metastatic adenoid cystic carcinoma noong 1998. Ang adenoid cystic carcinoma ay isang bihirang uri ng cancer na kadalasang nabubuo sa salivary glands o sa iba pang bahagi ng ulo at leeg na kumakalat sa lymph nodes patungo sa baga. Sa kaso ni Joseph, ang cancer kumalat na sa kanyang baga, kaya mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Kaya taong 2000 ay nagdesisyon na itong subukan ang magpa-chemotherapy. Ngunit hindi ito nakatulong para mapabuting kanyang kalagayan, kaya naging pangunahing caregiver si Wendy sa may sakit na asawa. Dagdag pa sa kanyang trabaho bilang isang apartment manager at tagapag-alaga ng kanilang 2 anak. Hindi kinaya ni Wendy ang responsibilidad na pasan-pasan niya simula nung nagkasakit ang asawa. Hindi yon ang pinangarap niyang buhay. Sa edad na 30, sa isip niya ay marami pa siyang kayang gawin at hindi lang ang mag-alaga sa kanyang mga anak, lalo na sa may sakit na asawa. Gusto niya ng ibang buhay. Napadalas ang pagpunta ni Wendy sa mga bar, katunayan ay ginagawa niya ito kada linggo. Nag-umpisa na rin siya magkaroon ng mga karelasyon na lalaki at lingid yon sa kaalaman ng kanyang asawa. Summer ng 2000 ay nag-umpisa si Wendy na makipagkita sa isang lalaki na nagngangalang Rick, na nakatira din sa kaparehong apartment kung saan sila nakatira ni Joseph, at kung saan siya nagtatrabaho bilang apartment manager. Hindi alam ni Rick na may asawa at mga anak na si Wendy, kaya nung nalaman niya agad itong nakipaghiwalay kay Wendy. Ngunit hindi pumayag si Wendy, hindi niya matanggap na nakikipaghiwalay sa kanya si Rick. May pagkakataon pa na pumupunta ito sa apartment ni Rick ng hating gabi at nagsisisigaw na papasukin siya. Ngunit nung hindi siya pinapasok ni Rick ay nagbanta ito na kukunin niya ang master key para kusa itong makapasok. Noong mga taong ding yon ay madalas makikitang sumasayaw si Wendy sa mga bar at nakikipaglandian at nakikipaghalikan sa iba't ibang lalaki. September 27, 2000 ay nagpa-chemotherapy ulit si Joseph sa pang-4 na pagkakataon. At sa kaparehong gabi ay pumunta si Wendy sa isang dance club. May nakilala itong lalaki. Nakipaghalikan at dinala pa ang lalaki sa kanilang bahay habang wala si Joseph at doon ay may nangyari sa kanila. Kinabukasan ay sinabi pa niya sa lalaki na ang kanyang asawa ay namatay dahil sa cancer. Isang araw ay kinausap ni Wendy si Rick kung pwede ba itong magpanggap bilang si Joseph at magpa-check up dahil ayon sa kanya, pag napatunayan na walang sakit si Joseph ay makakakuha ito ng life insurance. Ngunit kahit na sinabi ni Wendy na magbibigay siya ng $10,000 kay Rick, ay hindi ito pumayag. At sa buong taon ng 2000 ay sinubukan ni Wendy na kumuha ng insurance para kay Joseph sa iba't ibang kumpanya. Hindi sigurado kung alam din ba ito ni Joseph o siya bang nag-uutos kay Wendy na kumuha ng mga insurance. Isa lang malinaw dito na gusto ni Wendy makakuha ng life insurance para sa asawa dahil pag nawala ito ay mapupunta sa kanya ang pera. May pagkakataon pa nung nag-apply ito sa isang kumpanya at sinabi ni Wendy na walang cancer ang kanyang asawa. Isa pang kumpanya ang tumawag kay Joseph noong September at kinumpirma sa kanya na nakatanggap sila ng isang electronic pre-application. Ngunit sabi ni Joseph ay hindi siya interesado at hindi siya ang nag-apply. Ngunit makalipas ang 3 araw ay nag-send sa kanila ng email sa Wendy gamit ang kanyang sariling email account mismo. Ayon sa kanya ay itutuloy ang application ni Joseph sa nasabing insurance at kung may mga tanong sila ay direkta ito mag-email sa kanya at hindi kay Joseph. May kinausap ulit ito na 2 lalaki para magpanggap bilang si Joseph sa isang physical exam ng isang life insurance at pinangakuan ng mga ito na kung gagawin nila ay willing siyang magbayad ng $50,000. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay tumanggi ang mga ito.
Nadismaya at nainis si Wendy dahil sa hindi naging matagumpay ang kanyang plano na kuhaan ng life insurance ang asawa. Kaya mas lalong uminit ang kanyang ulo kay Joseph at iniisip niya na sana mamatay na ito. Gusto niyang mawala na sa kanyang buhay si Joseph at mamatay na ito sa mas madaling panahon. Noong October 7, 2000, si Wendy, Joseph at ang kanilang dalawang anak ay dumalo sa isang barbecue party sa bahay ng isa sa kanilang mga kaibigan. Nakabalik sila sa kanilang apartment ng hating gabi na. Agad din nila pinatulog ang kanilang mga anak. Bandang 2:15 a.m., October 8, 2000, tinawagan ni Wendy ang kasamahan sa trabaho na si Chris na nakatira din sa kaparehong apartment complex kung saan sila nakatira. Ayon kay Wendy ay kung pwede ba na pumunta muna si Chris sa kanilang apartment para matignan ang kanilang mga anak dahil sa kinakailangan niyang dalhin si Joseph sa hospital. Dahil ayon kay Wendy hindi magandang lagay ni Joseph. Nung dumating si Chris ay agad itong sinalubong ni Wendy sa labas ng kanilang apartment at sinabi kay Chris na may problema ako at huwag ka na magtanong ng kahit ano pang tanong. Ang asawa ko ay nakahiga sa sahig at malapit nang mamatay. At hindi pa ako nakatawag sa 911. At hindi niya rin alam na hindi ako tumawag sa 911. Nagtaka si Chris sa kung bakit hindi pa tumawag ng 911 si Wendy. Hinimok siya ni Chris na tumawag ulit. Bumalik sa loob ng kanilang apartment si Wendy at sinundan ito ni Chris. Pumunta si Wendy sa isang kwarto at tumawag sa 911. Pagkapasok nila sa apartment ay agad na nakita ni Chris si Joseph na nakahiga sa sahig ng kanilang sala. Malinaw kay Chris na nahihirapang huminga si Joseph, mahina at nagsusuka ito. Agad itong nilapitan ni Chris at tinanong kung kamusta ba siya. Agad naman itong sumagot na tulungan mo ako. Matagal ko nang kailangan ng tulong. Tinanong ni Joseph si Chris sa kung bakit ang tagal dumating ng mga paramedics na halos 45 minutes nang nakakalipas. Noong bumalik si Wendy sa kanilang sala ay tinanong nito si Chris kung maaari ba niyang gamitin ang sasakyan nito para siya na mismo magdadala sa kay Joseph sa hospital. Dahil ayon sa kanya ay nasa another call ang ambulance nung tinawagan niya. Tinulungan ni Wendy na patayuin si Joseph dahil sa sobra na itong mahina. Ngunit nung hindi niya na maitayo si Joseph dahil sa mabigat ito at mahina, ay nag-umpisa ng sigawan ni Wendy si Joseph. Nakarinig ng siren si Chris mula sa labas kaya lumabas ito para salubungin ng mga pulis at paramedics at ituro sa kanila kung nasaan ang unit nila Wendy. Habang nilalabas ng mga paramedics ang kanilang gamit ay agad namang tumakbo palabas si Wendy at sinigawan ng mga ito na umalis. Bumalik ito sa loob at pagalit na isinara ang pinto. Nagulat si Chris at ang apat pang paramedics sa naging reaksyon ni Wendy. Kumatok sila sa pintuan ngunit hindi ito binuksan ni Wendy. Matapos ang 5 hanggang 10 minuto ng kanilang pagkatok ay tumawag na ang mga paramedics sa Phoenix Fire Department. Tinawagan ng mga taga-fire department si Wendy sa pag-aakalang buksan nitong pintuan. Matapos ang ilang minuto ay tumawag ang mga taga-fire department sa mga paramedics at sinabi nito na nakausap na nila si Wendy at lalabas na ito para pagbuksan sila ng pinto. Ngunit imbis na buksan ang front door na diretsyo sa kanilang sala, ay doon siya dumaan sa likod at pinuntahan kung saan nakatayo sila Chris at ang mga paramedics. Kahina-hinala ang mga galaw ni Wendy sa naobserbahan ng mga paramedics. Nakita din nila na nagpalit ito ng damit at basa ang kanyang buhok. Sinabi ni Wendy sa mga paramedics na malapit nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa cancer. At ayon kay Wendy nagsabi si Joseph na ayaw nito na i-resuscitate. Kaya walang nagawa ang mga paramedics. Umalis ito nang hindi nakapasok sa kanilang apartment at hindi nakita si Joseph. Makalipas ang halos 1 oras, bandang 3:39 a.m., ay tumawag ulit sa 911 si Wendy. At sa mga oras na yon ay sinabi niya na inatake siya ni Joseph at gusto siyang patayin nito. Ayon sa kanya ay nanlaban siya para depensahan ang kanyang sarili. What is your name, ma'am? Blood everywhere. My name's Wendy. My husband tried to kill me. He tried to strangle me and I hit him and then I tried to call 911 and then I didn't want to get involved and so I stopped and then he started being mad at me and then tried to take off after me again and I hit him. Kaparehong paramedics ang pumunta at bumalik sa apartment nila Wendy. Nung nakita nila ito ay duguan ang suot nitong damit. At nakatayo ito sa labas ng kanilang apartment habang kausap ang mga police officers.
Noong pumasok ang mga paramedics sa loob ng kanilang apartment ay nakita nila si Joseph na nakahiga sa sahig ng kanilang sala at naliligo ito sa sariling dugo. May malalim ito na sugat mula sa pagkakasaksak sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg at malaking sugat sa kanyang ulo na halos nakikita na ang kanyang utak. Ang sirang bar stool na puno ng dugo, lampshade, kutsilyo na may dugo, una na may dugo rin at sinturon ang nakita malapit sa katawan ni Joseph. Makikitang napakabrutal ng nangyari sa crime scene, kaya nagtakang lahat sa kung ano bang nangyari. At kung totoong self-defense nga lang ba ang ginawa ni Wendy o baka napuno na nga si Wendy kaya pinatay ang malalang asawa. Ayon kay Wendy, nung gabing yon ay tinutulungan niya si Joseph na bawiin na lang kanyang sariling buhay. Ngunit ayon sa kanya ay pareho silang natakot, kaya napagdesisyonan nila na humingi na ng tulong. Ayon sa kanya, pagkatapos niyang tumawag sa 911 at matapos umalis si Chris sa kanilang apartment para salubungin ang mga paramedics, ay nagdesisyon daw si Joseph na ituloy ang plano nitong pagpapakamatay. Dagdag pa niya na nung umalis sa mga paramedics ay inamin daw niya kay Joseph na may mga naging karelasyon ito sa iba't ibang lalaki. Kaya sobrang nagalit daw si Joseph at naging bayolente. Tinangka daw ni Joseph na sakalin siya gamit ang cord ng kanilang telepono. Ngunit nakuha daw niya ang kutsilyo kaya agad niyang pinutol ang cord at nakawala ito. Ngunit nilapag daw niya ang kutsilyo at agad naman itong kinuha ni Joseph at sinabi na papatay niya ang kanyang sarili. At para mapigilan niya si Joseph ay hinampas niya ito ng bar stool. At ayon sa kanya dahil sa pagpupumiglas ay nakuha niya ang kutsilyo kay Joseph at nasugatan siya ng kutsilyo kaya maraming dugo. Hindi rin niya inamin na sinaksak niya si Joseph. Ayon sa kanya ay si Joseph mismo ang sumaksak nito sa kanyang sariling leeg. Nakawala si Wendy sa mga pagdududa ng mga pulis base sa kanyang statement. Ngunit ang mga investigador ay napansin na iba-iba ang kanyang mga kwento. Habang mas nag-imbestiga pa sila ay may natuklasan na bagong ebidensya at habang mas malalim na pinag-aaralan pa nila ang kaso. Tinignan ng mga investigador ang mga internet searches ni Wendy. Nakita nila nag-research ito sa online ng mga lethal doses ng mga prescription drugs. Ilang araw bago nangyaring krimen. May natanggap din ito na package na naglalaman ng isang bote ng 500 grams ng sodium azide. Ang sodium azide ay pinipigilan ang mga cells ng katawan na gumamit ng oxygen, kaya ang nangyayari ay namamatay ang cells. Ang sodium azide ay mas delikado sa utak at puso kaysa sa ibang organs ng ating katawan, dahil sa ang puso at ang utak ay gumagamit o nangangailangan ng maraming oxygen. Nakita din ang 2 Tupperware na naglalaman ng sodium azide, siyam na Q-tips, plastic na kutsara tinidor at isang pares ng latex gloves. At ang lahat ng yon ay may fingerprints ni Wendy. Naghanap pa ng karagdagang ebidensya ang mga investigador sa apartment ng mag-asawa. Nakakita sila ng gelatin capsules na naglalaman ng sodium azide sa loob ng isang bote na may label na herbal supplements. Nakitaan din na may sodium azide sa isang pot na naglalaman ng sopas at 2 soup bowls na kaparehong may sodium azide na halos 20.8 grams ang laman. At hindi lang yon, nakita din na may sodium azide sa dugo at sa tiyan ni Joseph nung inotopsy ang bangkay nito. Kaya mas malakas ang kutob ng mga pulis na nilason ni Wendy ang kanyang asawa mga ilang araw bago ito pinatay. Nakita din sa autopsy na nagkaroon ng hemorrhage sa ulo nito dahil sa matinding palo nito sa kanya ng bar stool. Ang mga nakitang saksak sa kanyang leeg ayon sa mga pulis ay ginawa matapos itong hampasin ang kanyang ulo. Wala nang malay si Joseph nung sinaksak ito sa leeg. At yun ang magpapatunay na malabo na siya ang sumaksak sa kanyang sarili, taliwas sa sinabi ni Wendy. At sa mga nakita ni Chris nung una itong pumasok sa kanilang apartment, ay nakita niyang mahina na si Joseph at halos hindi na ito makatayo. Kaya napaka-imposible nang sinabi ni Wendy na sinakal siya ni Joseph. Malamang ay habang nasa ganong posisyon si Joseph at sa ganong sitwasyon ay pinalo na ni Wendy ng stool ang kanyang ulo, pagkatapos ay sinaksak sa leeg. Napaka-brutal ng ginawa kay Joseph at wala itong kalaban-laban. Kaya sa mga nakitang ebidensya laban kay Wendy, ay dinala ito sa kustodiya ng mga pulis sa hinalang pagpatay sa kanyang asawa o para masampahan ito ng kasong first-degree murder.
Makalipas ang 4 na taon matapos ang krimen, August 23, 2004 ay nagumpisa ang murder trial ni Wendy. At kahit na wala itong criminal record ng mga nakaraan ay humarap ito sa death penalty. Ang mga prosecution ay nagpresenta ng mga nakasampang kaso laban sa kanya, kasama ng ebidensya ng mga searches niya sa internet, phone records at mga testimony ng mga pamilya at kaibigan na nagpahayag sa kung paanong ugali nito matapos mamatay si Joseph. Inilabas din nila ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Wendy kay Joseph na isa pa sa mga naging motibo nito kaya pinatay ang asawa, para malaya na itong ituloy ang pakikipagrelasyon sa iba. Pinakita din nila ang ilang beses na pagtangka ni Wendy na makakuha ng life insurance para sa asawa. Kahit na hindi ito naging matagumpay, ay makikita pa din kung ano ang intensyon nito at kung paano nito pinaghandaan ang pagpatay kay Joseph. At ayon sa mga prosecution ay kakaso din ng medical malpractice lawsuit ang mga doctors ni Joseph. Dahil sa paggamit nito ng sodium azide at kung mapatunayan na yun ang ikinamatay ni Joseph dahil sa heart attack dahil sa epekto ng sodium azide sa katawan. Nag-testify din ang hairdresser ni Wendy. Ayon sa kanya na noong January 2000 ay sinabi sa kanya ni Wendy na gusto na sana niyang makipag-divorce kay Joseph, ngunit hindi raw ito pumayag. Naging emotional daw si Wendy habang ikinukwento sa kanyang hairdresser at sinabi na sana mamatay na lang si Joseph para makamove on na ito sa kanyang buhay. At sa mga sumunod na pagpunta nito sa hairdresser, buwan ng August ng taong ding yon, ay sinabi ni Wendy na may nakilala itong lalaki. Ngunit hindi raw tinuloy ng lalaki ang kanilang relasyon nung nalaman na may asawa at anak ito. At yun nga ay si Rick. Ang mga defense team naman ay gustong mapatunayan na biktima si Wendy ng domestic violence at dinipensan lang niya ang kanyang sarili, kaya napatay niya si Joseph. Sa trial naman ay nagtestify si Wendy para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa kanya nung gabing nangyaring krimen, ayun nga daw ang oras o araw na gustong kitilin ni Joseph ang kanyang sarili sa tulong niya. Ngunit nung sinabi niya ang tungkol sa pagtataksil, ay nagalit si Joseph at sinakal siya. Tinapos ng mga defense na si Joseph mismo ang kumitil ng sarili niyang buhay nung gabing yon at si Wendy ay biktima ng domestic violence. Matapos ang mahabang paglilitis ay nagdesisyon ang mga jury ng kanilang verdict. At noong November 18, 2004, si Wendy Elizabeth Andriano ay napatunayang guilty sa kasong first-degree murder at matapos ang 1 buwan ay sinentensyahan ito ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection dahil sa ginawa niyang karumal-dumal na krimen sa asawa. Sa ngayon ay nasa death row ito at isa sa Wendy sa 3 babae sa Arizona's death row, kasama si Samantha Allen at Shauna Ford. 2 women currently on death row are Wendy Andriano and Shauna Ford. Andriano bludgeoned her 33-year-old husband to death with a bar stool and then slit his throat. The medical examiner also found a pesticide in his system. And Ford shot a 29-year-old man and his 9-year-old daughter to death in a home invasion that she orchestrated to rob the family. She believed their home contained drugs and weapons and cash, and she intended to use the proceeds to fund a border watch group.